Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kabayan, breaking news. Nasyak ang Kongreso, Congressman Abante umalma na. Nilabas ang ebidensya. Nako. Fernandez bistado na. Patungkol po riyan mga kabayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Pinoy News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At eto nga mga kabayan, nasa thumbnail po natin, OMG, umamin na. Nako, former PRRD kakasuhan ng Kongreso. Nagtatanong po tayo mga kabayan kasi po, naglabas po ang Kongreso ng statement na posible daw na can be charged with crimes against humanity, no, itong si former President Duterte. Well, anyway, mamaya bigyan po natin ng komento yan. At ito pa, for PBBM, nako, ito po ang kanyang parang para sa akin ito back to zero do, back to zero po ang ating President Bongbong Marcos Jr. Dahil dito sa flood control project, nako, mamaya bigyan po natin ng reaction yan. At ito pa mga kabayan, sa kabila po ng mga sinasabi, no, ni President Bongbong Marcos Jr. na back kailangan mag-focus, no, sa flood control project. Saan napunta itong mga pondo, no, o itong malalaking utang ng Pilipinas kung wala naman palang flood control project? Mamaya ipakita po natin yan, mga utang na yan, At ito pa mga kabayan, dilema kay Hontiveros. Dapat daw mas dumami pa ang mga leader na katulad ni Risa Hontiveros. Nagpapatawa yata itong si dilema. Well, anyway mga kabayan, ito, simulan na po natin dito po sa Kongreso, sa Kamara. Ito po ang sinasabi nila. Lawmakers say Duterte can be charged with crimes against humanity. Ito lang ang masasabi ko dyan mga kabayan. Dito po sa Kongreso, no, dito sa Tuwadcom, bakit hindi ninyo tutuhanin? Mag-file na po kayo ng kaso. Kung ano man ang ikakaso ninyo kay former President Duterte. Kasi sabi nga ni PRRD, matagal niya nang hinihintay ang mga kasong yan. Pero wala naman daw siyang natatanggap. So, anong ibig sabihin yan? Baka kayong mga congressman, kayong mga lawmakers, hanggang salita lang kayo, hindi kayo mag-file ng kaso sa korte para malaman ng taong bayan kung totoo ba yung sinasabi ninyo or yan ay paninira lang sa mga Duterte. Okay? At ito na nga mga kabayan, President Bongbong Marcos Jr., we have to focus on flood control. Ito, climate change na. Talaga ito, Sabi po yan ni President Bongbong Marcos Jr., mag-focus daw sa flood control projects, mga kabayan. Teka lang, Nung SONA, sinabi mo po na merong 5,500 flood control projects, ang tapos na. Ang tanong, saan yan napunta at saan yan makikita? Tapos ngayon sasabihin mong mag-focus. We have to focus on flood control. Ibig bang sabihin yan, wala talagang flood control project under your administration? Kasi ngayon ka palang magsasabi na mag-focus. Samantalang nung SONA, itong sinasabi mong flood control project, no, na dapat pagpukusan ninyo, ay tapos na ang mga ito. Di ba? 5,500 flood control projects, tapos na ang sinabi mo. Pero bakit ngayon ay parang back to zero? Magpo-focus uli sa flood control project kasi dyan malaki ang pagkakapirahan. Ganun ba? Dyan kayo kumikita sa flood control project kaya gusto nyong mag-focus sa flood control projects na yan. Nako. Speaking of budget mga kabayan, ito po ang utang ng Pilipinas.
Nako, ito po mula sa News 5. Utang ng Pilipinas umabot sa record high na 15.89 trilyon. Ano po ang masasabi niyo dyan mga kabayan? Sa kabila po ng kawalan ng flood control project sa ating bansa, umaabot pala ng 15.89 trilyon ang utang ng Pilipinas. Nako, eto pa. National government debt recorded at ito ngayon, 15.48 trillion as of end June 2024. Nako. Ito nga po yung sinasabi ko kanina sa last vlog natin na itong 15.48 na ito ay posible palang umabot ng 16.06 trillion sa katapusan ng 2024. Nako. Ito pa. Philippines marks second year as World Bank's fifth largest borrower under President Bongbong Marcos Jr. So yan mga kababayan, pang-5 po tayo sa may pinakamalaking utang sa buong mundo. Anong nangyayari na? Speaking ng mga utang-utang mga kababayan, budget po yan Pera po yan pinag-uusapan dyan at sambayan ng Pilipino ang magbabayad dyan through taxes. Diba? Sabihin nila, bakit ka salita ng salita about sa budget na yan? May pakialam ka ba dyan? Opo, may pakialam po tayong lahat dyan kasi tayo po ang magbabayad dyan no? May share po ang bawat isang Pilipino dyan sa kanilang inuutang. Ang share po natin ay pambayad, no? May share tayo sa pagbayad, pero sa pagkubra wala tayong share, di ba? Sa kapakinabangan or sa kapakinabangan wala tayong share. Sila lang po ang nakikinabang, pero sa pagbabayad ng trilyones na ito, ikaw na nanonood ngayon ay kasama ka po. For example, wala kang trabaho, kasama ka pa rin sa magbabayad nito sapagkat bumibili po tayo ng mga produkto sa Pilipinas, no? May mga tax po yan. Anong masasabi niyo dyan? Tulad ng sabi ko, sa mga benefits ng inuutang na ito, sila lang siguro ang nagbe-benefit nito, no? Pero sa pagbabayad, may share ang sambayan ng Pilipino. Nako po, tayong lahat po ay may share sa pagbabayad yan. At ito pa mga kababayan, former, ito si Dilima na lang. Dilima, kay Hontiveros, dapat mas dumami pa ang mga leader na katulad mo, no? Ano ba ito si Dilima, no? Pag dumami po ang katulad ni Hontiveros sa ating gobyerno, ay sabagay, no? Hindi ka po nagkakamali, Dilima. Marami na po talaga ang katulad ni Hontiveros ngayon sa gobyerno. Marami na po sila. Isipin mo, yung kay Hontiveros, PhilHealth, no? PhilHealth, may issue siya. Anomaly, PhilHealth anomaly. Ngayon, may PhilHealth anomaly na naman po. Bukod sa PhilHealth, mayroon pang iba. Nagbenta ng ginto, no? Nangutang ng napakalaki-laki. Ano ba si Hontiveros sa paningin nyo? Sa palagay nyo po ba, marami ng Hontiveros ang nasa gobyerno natin? Ako kasi sa palagay ko, kahit hindi sabihin ni Dilima na mas dumami pa ang mga leader na katulad mo, madami na talaga sila ngayon, mga kababayan, at mas lalo pa silang dumarami. At dumarami pa. Dumadami ang mga tulad ni Hontiveros na may bahid ng korupsyon, anomalya sa PhilHealth, mga kababayan, no? Ano sa palagay nyo dito sa sinasabi ni Dilima, no? Dumami daw sana dapat ang mga leader na katulad ni Hontiveros, pero ano bang magiging benefits, no? Anong magiging benefits ng taong bayan kay Hontiveros? Protector yata ito ng mga kriminal, kasi tagapagtanggol siya ng mga kriminal dyan sa Senado. Kung si PRRD kalaban ang mga kriminal, no? Ito naman pong si Hontiveros ang tagapagtanggol ng mga kriminal. Kung baga mga kababayan sa mga lawyer, no?
si PRRD ang prosecutor, ito naman pong si Antiveros ay ang abogado or siya po ang criminal lawyer, mga kababayan. Okay? At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komentang video ito. Ito na po. Pag-uusapan natin ito po, no? Actually, butata po si Abante kay Davila. Pero ang mas malalim po nito, nalantad po nila yung mga investigation. Kaya pala ganun, no? Kaya sila karamihan pala, no? Sa hinuha lang natin. Sa nakita natin na attitude nila kasi parang normal lang sa kanila kung i-deny nila, no? Parang sanay na sila. Hindi naman namin siya dinidiktahan. Kinausap lang namin. Iba po talaga pag yung mga hindi abogado, nagtulong pa sila, nag-press con. Yan talaga, no? Sana, kung matagal na kayong mga congressman, no? Kahit hindi kayo abogado, pwede po yung pag-aralan yan, no? Yan po, butata si Abante kay Davila, pero nilantad niya yung buong. Ngayon, may duda na tayo sa buong Quadcom investigation at may duda na rin tayo sa lahat po ng investigasyon nila dyan sa Kongreso, no? Ito po butatang-butata, no? Hindi makapaniwala si Karen Davila. Alam nyo, dapat, no, yung pagbisto sa inyo na ni Colonel Grijaldo, no? Yung binisto kayo sa Quadcom, kasi Abante tsaka to si Dan Fernandez. Instead na manahimik kayo at planuhin nyo, akala ang treatment ng dalawa na to, ang tatalino nila, no? Si Dan Fernandez tsaka to si Abante, feeling nila super tatalino sila, no? Pa-interview agad. Hindi muna kumonsulta sa abogado, no? Na ano yung mga baka mali yung ginawa talaga nila. Wala silang ideya, kala nila kaya nilang itokis eh. Hindi pumayag si Karen Davila, no? Ang ganda ng interview, natuwa ako. Paminsan-minsan natutuwa ako rito kay Karen Davila eh. Bukod sa maganda na. Hindi, may mga topic siyang ganito yung hindi niya matiis, no? Yung hindi siya papaya, kumbaga kahit papano yung mga reporter na yan, hindi naman talaga makakatiis din niya na harap-harapan. Sinabi ni Grijaldo, miniting sila. Wala nakikita si Abante tsaka si Dan Fernandez na mali sa ginawa nila. Dalawa lang yan eh, no? Dalawa lang po kung bakit wala silang nakikitang mali sa kanilang ginawa. Una, hindi talaga nila alam. Ikalawa, sanay na sila. Sanay sila na lahat ng mga, hindi lang nila minsang ginawa to. Alam mo yung nakasanayan mo na. Hindi mo lang minsang ginawa. Pero, hindi rin ako abogado. Kaya lang, obvious naman. Testigo niya yan eh. O hindi nga testigo, resource person. Kaya kayo nag-iimbestiga. Di ba? Para mapalabas ninyo ang katotohanan. Tapos umamin kayo na private. Kayo ay kinausap ninyo yung titistigo sa private. Siyempre, i-deny nyo na. Pero i-deny na. Ang problema, pati pag-deny nila, ang dinideny nila, yung ginigipit nila si Colonel Grijaldo. Yun na nga yun eh. Ano yung purpose? Di ba? Ano ba mga grade 3 ba lahat ng mga Pilipino sa tingin nyo? Sa tingin nyo, hindi marunong mag 1+1 yung mga Pilipino? Yung sinabi ni Grijaldo, mas makatotohanan kaysa sa sinasabi nyo. Hindi nyo ginipit. Hindi nyo gustong impluensyahan. Pinakita nyo, ito yung ano ni Garma. Ngayon, nagbubuhol-buhol kayo, sinasabi nyo, sila yung gustong makipag-usap sa amin. Si Garma yung gustong makipag-usap. Si Garma ba tsaka si Grijaldo pareho? Sabi nga, magkaklase. Ayaw ni Grijaldo. Ang pakiramdam niya, no? Siya, PMA ba si Grijaldo? Hindi ko na matandaan kung PMA siya. May mga honor yan, mga opisyal ng, ano yan, yun naman talaga ang treatment nyo sa mga opisyal ng yung Quadcom. Yung officer, grabe po kung mag-ano yan. PNP Academy, grabe po kung tignan nila yung sarili nila. Mataas po yung tingin sa kanila ng mga pinamumunuan nila. Pero ang tingin nyo, kayang-kaya nyo yung mga police officer na diktahan. Alam nyo po, hindi po direkta
yung pang-i-impluwensya po sa isang testigo o sa isang resource person, hindi po yan lang sabihin na sinabi ko ba sa iyo na o pinapirma ba kita? Hindi naman po ganoon eh. Sapat na yung miniting nyo siya ng private. In the first place, bakit nyo siya imi-meeting ng private? Kaya ako kay Pangulong Duterte, yung Garma, buhat nung nahawakan ninyo. Tapos umiiyak nung nagsasalita. Ang dami ng duda ngayon sa Quadcom dahil sa ginawa nyo. Hindi nyo makitang mali yun. Wala kayo nakikitang mali. Yung resource person, bawal impluwensyahan yan. Lahat ng testigo, bawal impluwensyahan, lalo na kung kayo yan. Hindi nyo. So yan mga kabayan, no? Mukhang dapat na sigurong buwagin itong Quadcom, ha? Useless at magkano na kaya ang nagagastos ng gobyerno dito sa pag-iimbestiga nila, no? Itong Quadcom na ito. Magkano na kaya ang kinita, no? May kinita ba sila dito sa Quadcom na ito? Aba sabi, milyon daw, no? Milyones ang kinikita nila dito sa Quadcom hearing na ito. Well, mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? I-comment lang po sa baba para at sa alam po ng ating mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.